Sa pumili ng patterns card, ito ang inyong reading. Tingnan natin kung anong biyaya na parating sa inyo sa 2024. I feel na manatiling mahinahon at na-sense ko na mabuti kang tao at ikaw ay maka-Diyos. I feel like you have to stay true to yourself. At huwag mong pairalin yung iyong ego. At saka, avoid blaming God kung may nangyaring di maganda sa'yo. So, anyway, i-clarify natin yung cards. Okay, another shuffle. Pero na-sense ko yung energy mo, may pagka-tired ka. Parang sawa ka na sa nangyari sa iyong buhay. Kasi siguro yung buhay mo ay nakaka-depress talaga. Hugs to every one of you. Pero I feel na hindi ka pa rin nagbabagong buhay. Ikaw pa rin yung tipong tao na maka-Diyos pa rin despite of all the pain that you've gone through. Kaya siguro kayo nandito kasi inisip mo na wala pa rin nangyayari sa iyong buhay and you're hoping na sa 2024 something will at least change in your life, okay? So, anyway, yun nga, mabuti kang tao. So, matagal na panahon ka na siguro na walang trabaho. And I feel like God will want you to surrender and trust Him. Okay? And let's see what we have. So, connected and protest. So far, yung gusto sabihin ng Panginoon na maybe nagdedemand ka ng something na, hindi niya gustong ibigay sa'yo. And we got connected here. So I feel like God is wanting you to connect to yourself and know more about yourself. Kasi I feel na kung sakali man mag-demand ka sa Kanya ng gusto mong mangyari, gusto mong trabaho na hindi naman talaga para sa'yo, hindi talaga sa'yo ibibigay yan ng Diyos. Okay? So, kaya bibigyan ka ng panahon ng Panginoon talaga na malaman mo yung iyong sarili. And by, of course, loving yourself too. And taking good care of yourself is what I sense, okay? So far, we have the balance and alliance. If ever you do have a lover or you're eyeing on someone, gusto sabihin ng Panginoon na yung taong yun is definitely mahal ka, loyal siya sa'yo, kahit na hinihintay niya na maging balance ka with regards sa career, which is nice. I feel na naiyak ka kasi, hindi mo akalain na hintayin ka ng iyong tao na maging balance ka. So far in 2024, mag-ingat kayo guys kasi may taong na deceitful sa iyong buhay at ito siguro yung tao din na nagkukos sa'yo ng problem with regards to, let's say, career matters, okay? So, we have this relaxation. So, maybe nga wala kayong work at matagal kayong natatenga, I feel here dahil din dito sa taong deceitful na to. So far, I really sense here na ipipin daw ng Diyos yung taong ito sa 2024. Bibigyan ng Panginoon. I feel na bibigyan kanya ng justice, honestly speaking. Magkakasakit itong tao na malala. Okay? To the point na itong taon na to nasa kama lang. As you can see. Kasi patuloy kanyang binibigyan ng problema. So far, kapag yung taon na to na pin down, magiging okay na yung iyong buhay sa 2024. Kasi nakita ng Panginoon na matagal ka na talagang wala nangyari sa iyong career. So this time around, papalayain ka ng Panginoon sa taong deceitful sa iyong buhay by them getting pinned down by heaven, by sickness, okay?
So, anyway, wow, this is nice, okay? So, yung biyaya na parating sa inyo is definitely a job. Honestly. But with the live and learn, so bago makuha yung trabaho na to, you will learn how to actually love yourself and to discover yourself more. At hindi lang yun, yung maganda rin na biyaya na parating sa inyo is definitely people who will love you and who will care for you. Genuine connections, honestly. And with the live and learn. So, gusto ng Panginoon na actually matuto ka sa pagkakamali mo at ma-realize mo rin na ipagkakalob sa'yo ni God yung isang bagay kapag yun talaga ay para sa'yo. Okay? So, yun yung dapat mong tandaan. At sana maunawaan mo rin siya kung bakit, matagal na panahon ka nawalan ng work dahil din siguro yung inihiling mo ay hindi talaga para sa iyo. So, gusto ni God na malaman mo yung iyong talento or skill. Okay, so yun yung dapat mong gawin. So, you have the patterns card here. So far, I feel here na yung pattern can be na maybe nag-apply ka sa isang work, okay, pero hindi talaga nag-resonate sa'yo paulit-ulit na ganun. Kaya matagal na wala kang work. So, yung gusto ng Panginoon na sana alamin mo yung sarili mo talaga. Kilalanin mo who you really are sa person. Kung sakali man di mo talaga alam, di mo magets, I will suggest you guys to pray kay God and i-help kayo na matutunan yung sarili mo. At i-guide ka niya kung ano talaga yung trabaho na para sa'yo. Kasi I feel here, nangyari kasi dito na energy is siguro tumatakbo kayo sa inyong isipan na feeling mo ito yung dapat na work mo and so on. So, huwag kayo mag-rely sa mind natin. Kasi basically, God has plans for us at minsan hindi nasaswak doon yung nais natin sana. Get my point? So, anyway, tignan natin kung ano pang meron. So, we have forget. So, maybe gusto sabihin ng Panginoon din sa inyo na i-forget mo kung ano man yung bagay na talagang pinoprotest mo sa Panginoon na gusto mong makuha pero hindi naman lesson sa'yo. Okay? Kasi, yun din yung dahilan kung bakit ka stagnant with regards sa career or maybe why until now you don't have a job. So, that's why it's in reverse. So, we have this one here. House, we also have the charm. Okay, I get it, guys. Okay, so I think God want you to acknowledge na meron kang certain na charm. At saka yung clue ni God for you is that you could be somebody who can be a receptionist, basta yung trabaho na magagamit mo rin yung iyong charm. Okay? So, yun yung nasa sense ko with the charm. So, pwede rin influencer. Nasa social media kasi may angkin kang kagandahan or kagapuhan. So, we got our gateway. We also have the keys. Wow, nice, guys. Okay, so sa 2024, I think you will have a vacation maybe with your partner because we do have lover here, okay? So, in 2024, magkakaroon ng reunion with you and the person that you love. Magkakaroon kayo ng bakasyon. So, you have the strong in reverse. We also have, okay, this is sad, guys, okay? Kasi meron tao nga sa inyong buhay na nagsasend ng negative energy sa inyo. Kaya minsan with the strong in reverse, na-feel mo siguro na nagiging weak ka, may mga odd things na nangyayari sa'yo. So, next na cut is broke in either way. So, I feel here na gusto sabihin din ng Panginoon sa 2024, ibe-break niya itong tao na nagka-curse sa'yo or naglalagay ng negativity sa'yo. Kasi nakita mo naman dito, at yung mangyari sa kanya, siya yung magiging weak, okay? Magkakaroon siya ng sakit, which will make him or her stay in bed. So, tinan natin kung ano pang meron. Okay, they asked me to cleanse first, so just go ahead and cleanse. So, tingnan natin kung ano pang meron.
Since na meron tao na nagpatrabaho sa inyo, so maybe this is that person. And I'm not quite sure, guys, if you're aware about it, okay? So, let's see what we have. Okay. Bibigyan ka ng pagkakataon ng Panginoon na magkaroon ka ng realization about yourself, kung saan ka talaga nag-enjoy with regards sa work. Okay? So, you're still in this self-discovery kung ano talaga yung trabaho na para sa'yo. Gusto ng Panginoon na mag-try ka ng mga bagay-bagay that you're interested in. Okay? So, yun yung clue natin na trabaho para sa'yo. Kasi maybe you're aiming for something na hindi ka talaga nag-e-enjoy or you don't have that passion towards it. Nasa isipan mo lang siguro na gusto mo yun kasi maybe sa high-paying job or something. Pero hindi yun para sa'yo. So, paulit-ulit yun. So far mangyari sa 2024, nakabaliktad na naman to, parang siyang strong na naka-reverse. So, ibig sabihin nun, na kung sino man yung gumagawa sa'yo ng kamalian itong taon na to ay magiging weak, okay? Kasi matagal na panahon ka na niya ginagawang stuck. At I feel here na, mangyayari ng 2024 is more on discovery about yourself kasi hindi mo pa nakikita kung ano talaga yung trabaho na para sa'yo. Kaya hindi mo to napapansin. Nakafocus ka lang dito sa work na gusto mo sana na mangyari sa iyong buhay. So, iwasan mo yun. Kasi gusto sabihin ng Panginoon, kaya yung dahilan wala kang future with regards sa trabaho na nakafocus ka, na hindi talaga swak sa'yo, wala nangyayari doon. Okay? At gusto yung palam sa'yo ng Panginoon na if a job is meant for you, maging balance sa yung iyong buhay. Okay, so wow, this is nice. So, bibigyan ka ng pagkakataon ng Panginoon na you will enjoy in 2024. Honestly, but with regards to your lover, I kinda feel like you guys are friends or pwede rin, aware naman kayo na gusto nyo yung isa't isa pero hindi pa tamang panahon. Kasi siguro wini-wish mo na saka kayo maging magkarelasyon kapag okay na si career, okay? Kaya sa 2024, hindi pa magiging kayo pero magkakaroon kayo ng time to actually bond together as we can see here. And I feel na itong taon na to ay magbibigay sa'yo ng liwanag kung saan ka dapat na career. Ibigyan kayo ng inspiration, to be honest, kasi I feel here na kailangan mo ng tulong about it, okay? So, anyway, with regards sa 2024, ganun pa rin guys, na wala ka pa rin work, really sorry. Kasi I feel na dapat mo munang bitawan kung ano man yung bagay na akala mo is para sa'yo. Okay? Kasi hindi makakapasok yun, yung gusto sana ni God for you. Paano mo makikita kung hawak mo tong dinidesire mo? Diba? So, yun nga. Mag-open mind ka about sa job. Paghanap ng work. Hindi ka dapat mag-focus sa isang opportunity lang for you. So, tinan naman natin kung ano yung karma ng taong ito. Kasi nakita natin na meron nagka-curse or may ginagawang kalokohan sa'yo. Since na mabagal yung takbo ng mundo ng taong ito, I feel na lagi may umaayaw sa kanya. Na-sense ko rin guys, na nagsisinungaling siya sa social media about you. This person is definitely so obsessed towards you. Kaaway mo. Okay, so, yung kanyang karma guys, siya ay mapapaaway to the point na, dahil nga mahilig siya makipag-away, makipagtalot, kung ano man. Maraming mga tao yung actually, parang mainis sa kanya to the point na, bibitawan siya. Kasi, yun nga,
siguro masyado siyang bitter or masyadong controlling at ayaw na siyang sundin ng mga tao. Mawalan siya ng control sa mga tao sa paligid. At hindi lang yun, ang kanyang karma rin ay with regards sa money. Wala siyang stability at saka siya ay magkakaroon ng mental health issues, problem, marami siya iniisip, to the point na hindi siya makapag-concentrate. So, I feel here yung karma rin niya, remember sickness, okay? So, iba sa kanila siguro mental sickness or pwede rin yung literal na sickness sa magiging weak sila kasi pinipigilan sila ng Panginoon na pumunta sa'yo. Kasi sa 2024, nabanggit ko, magkakaroon ng reunion with you and your person. Okay, magkakaroon kayo ng bakasyon. So, pinipigilan siya ng Panginoon na gambalain yung iyong connection at ganun din yung iyong buhay. So, isa sa kanyang karma, guys, is, pinipindon siya ng langit. I feel na kung magkakasakit man siya, maapektuhan siya sa kanyang voice. Kasi kung sino man siya, napakasinungaling niya. Okay, so anyway, that's it guys with regards to your reading. I just hope this may give you some insight and awareness about your situation, and God bless all of you.